ayoko ng horror. Di dahil sa takot ako or kasi may sementeryo sa likod ng bahay namin. Di ko kasi kaya yung matutulog ako tapos hindi bukas yung ilaw. Oo na nga, takot na nga ako. Pero nakita ko yung review ni Penguins. Obsession, best movie of the year. Panoorin mo na, Milkshake. Tungkol daw siya sa isang torpe na lalaki na gumawa ng wish para ma-crash back siya kaso nabaliw-baliw sa kanya. Kaya sabi ko, sige Penguins, kwento mo yan eh. Papanoorin ko na. Pumunta kami ng girlfriend ko sa BGC. Nanood kami sa Ayala Mall. Nakaupo na kami sa bandang gitna. Tapos 2 oras na yung lumipas. Grabe. Sobrang ganda. Ako lang yung pumapalakpak sa sinihan. Tapos yung girlfriend ko naman nanginginig pa rin, ewan ko dahil sa takot or malamig yung aircon. At sa puntong yun, sinabi ko i-recap ko to. Gagatasan ko to, kaya nga Milkshake pangalan ko eh. Magugustuhan to ng mga viewers ko na masisipag maghugas ng pinggan. Oh no. Hindi pa HD copy. Hindi ko to pwede i-upload, madidisappoint sila sa akin. Paano nila to mai-enjoy? Sasabihin ko yung bida dito na simp, di makaamin sa crush niya tapos biglang may lilitaw na lalaki sa harap. Kawawa naman yung viewers ko, nagbabayad sila ng internet. Tsaka FB10. So nag-search ako, kailangan gawa natin to ng paraan. And after ng matagal na paghahanap, napanood ko yung movie na 5. Title pa lang, nakakatakot na. Kung nag-college ka, maintindihan mo ko eh. Kasi may part dito si Pokwang na ginayuma yung lalaki dito kaya sabi ko sige, close enough. Tulad nung movie na Shake, Rattle and Roll yung sa bago, yung nandun si Ninong Ray, nahahati yun sa 3 parts. Tapos itong 5 nahahati sa 5 parts ng katawan. Kasi legit yung mga title dito, braso, paa, mata, basta 5 parte. Pero umpisahan na natin yung una, yung braso. So may 3 lalaki dito na gusto sumali sa fraternity. Tapos yung initiation nila, kailangan pumasok sila sa isang morgue. Tapos si Baron Geisler, yung parang leader nila dito, sinabi kailangan makasurvive sila dyan ng 3 oras. So yung mga lalaking to, nakasuot ng underwear na pambabae. Andito yung kumanta na Dararat Daddy. In-explore nila yung morgue, may nakita silang mga patay, na board yung isa nilang kasama. Kaya tinatanggal niya yung mga pantaklob sa patay. Pero yung kumuha ng attention nila is yung bangkay na may braso na nakahawak sa muka, na may nakasulat na RIP. Next level yung pagiging curious ni bro, hinatak niya yung braso. Tapos, biglang nawala. Sinubukan nilang hanapin hanggang sa may kumalabit sa isa, dinakot yung mukha niya. Tinanggal nung isang kasama nila pero ang malas nila kasi yung leader nag-decide pa na patayin yung ilaw. Kaya nagkaroon ng chance yung braso na dakutin yung bayag niya. Tapos habang nangyayari tong sinato na blessed bigla yung tenga ko sa tugtog ni Yeng Constantino. Kasi habang tinatanggal nila yung braso, nagpapatugtog yung janitor dito ng hawak kamay sa paglakba. Ang ganda nung scene dito kasi tinatanggal nila yung kamay dun sa bayan. So nung natanggalan nila, nakalabas na yung 3. Si Baron Geisler naman tsaka yung jowa niya nag-decide maging freaky. Kaso ba't dun pa talaga sa morgue inabutan ng libog? Biglang nakapulot yung jowa niya ng braso kaso wala na yung kamay. Nasa bibig na pala ni Baron Geisler. Yak. So nandito na yung second part, yung title naman, Paa. Kung saan may isang nanay dito na minumulto ng isang bata. So dumalaw siya sa lamay tapos nawawala yung isang paa ng bata. Tapos kinagat din siya ng multong bata sa paa. Tapos nagtitinda din siya ng paa ng manok. Yung bata na dinalaw niya, consistent na nagmumulto sa kanya. Pinapasok siya sa kabaong, nag-acrobatics, parang si Spider-Man. Tapos yung sugat niya sa paa kanina, mas lumalala, parang hindi gumagaling. So nag-decide siyang puntahan yung kabaong ng bata habang daladala yung sapatos ng anak niya. Pasensya ka na, hindi ko naman sinasadya. Hindi ko lang naman matiis yung anak ko. So bakit siya nagsusorry? Kasi may backstory pa pala. Yung anak niya bibigyan ng First Honor Award tapos nasira yung sapatos. So tulad ng ibang nanay, syempre bibigyan niya ng bagong sapatos yung anak niya. Kaso wala siyang pambili. Nakita niya lang yung bata dito na bumili ng sapatos tapos sakto kaparehas sa size ng anak niya. So tulad ng ibang kawatan, kinuha niya yung sapatos. Sinubukan siyang habulin ng bata pero biglang nasagasaan ng hindi lang isang sasakyan, pati isa pang van sa bandang paan niya. So yung inang to ang may kasalanan kung bakit namatay yung bata kaya siya minumulto. Tapos parang may baliw yata dito sa sementeryo, binabasa yung Latin word sa puntod. Quid latet apparebit nil inultum remanebit. Ibig sabihin, anumang nakatago ay mabubunyag, walang mananatiling hindi napaparusahan. Sinabihan siya na, umuwi ka na! Kukunin niya ang anak mo! Kahit nakasulat lang naman talaga dun, quickie.
Call Joanna. So sinabihan siya na kailangan niyang sunugin yung sapatos para hindi na siya multuhin. Pero nung kukunin na sana yung sapatos, kinidnap na yung anak niya ng multo. Tapos na-teleport siya malapit sa kabaong. Tapos tandun yung anak niya sa loob. Yan, nagsorry na lang siya sa multo. Nagdasal ng ama namin. Tapos maya-maya nasunog yung bata na multo. Finally, mapayapa na silang mag-ina. Kaso wala na din yung isa niyang paa. Ang lungkot naman nito. Next, yung title nito, Mata. Tungkol to sa magjowa. Tapos yung lalaki dito may anger issue. Tapos yung babae si Ma Salvador, si Keratin. May kakilala siya dito na kumausap sa kanya. Nakita nung boyfriend, nagalit siya, kaya umalis na lang silang dalawa. Nagmaneho pa uwi kaso traffic, so nag-shortcut sila sa one-way road. Kahit sila yung wrong way. May nakasalubong siyang puting sasakyan. Pip pip. Kupal to. Kahit sinasabihan na siya ni Mahanay, atras mo na. Siya yung tama, one way to. One way? So nagalit na naman yung boyfriend niya, biglang naglabas ng baril. Teka, tatakutin ko lang. Pare, wrong way ka nga. So okay, nag-decide na siyang babaan yung pride niya, kaso bumoses pa yung lalaki, atras ka din pala eh. Kaya boom! Binaril ng boyfriend sa mata yung driver. Tinapon nila yung ebidensya sa ilog, nagmakaawa sa kanya si boyfriend. Please huwag ka magsisnitch. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, hindi kita gaganunin. Kaso nagmulto bigla yung lalaking binaril sa mata. Tapos later on, may nakakita pala sa kotse nila kaya may nagsumbong sa pulis. Mahal mo ko, di ba? Syempre, di mo ko ilalaglag. After nung pangyayari, inaya ulit si Maha magbar. Nagka-anger issue na naman. Kinausap ulit siya ng kaibigan niya. Nakita na naman ni boyfriend, nag-walk out. Tapos napapansin ni Maha parang may weird na nangyayari. Na parang nangyari na to. So kinumbins niya na si boyfriend na itigil yung sasakyan para hindi mangyari yung kanina. Kaso dumaan na naman siya sa may one way. Nakasalubong na naman yung puting sasakyan. Kupal to. Teka, tatakutin ko lang. Atras ka din pala eh. Boom! Pero this time, may nakita pala sa kanilang pulubi tapos binaril niya din. Kaya same na naman yung nangyari kanina. Minulto na naman siya, nahuli na naman ang pulis. Pero nung ininterrogate sila, bigla siyang nahimatay. Tapos nagising na naman sa same bar at sa same scenario kanina. Kaya this time, di na siya mapayag na mangyari yun ulit. Nakita niya yung kaibigan pero nabugbog naman siya ngayon ni boyfriend. Umalis na naman sila, pumunta na naman sa one way. Sinubukan niya ulit na i-convince na makakapatay si boyfriend kaso hindi pa rin siya nakikinig. So kinuha niya na lang yung baril, nag-away sila sa daan. Tapos yung lalaking nakaputi naman kanina, sinubukan pigilan si boyfriend kaso nabugbog din siya. And since sawa na si Maha mabuhay ng paulit-ulit sa isang araw, pinatay niya na lang si boyfriend tapos sumakto din sa mata. Finally, nagising na siya para makita ang bukas. Kaso biglang may tumawag, pangalan ng boyfriend niya. Di ba sabi ko sa'yo, wag mo akong i-snitch. The end. Galing, para siyang happy death day. Ngayon, next part naman yung muka. Sa part na to naiinis ako kasi may lady boss dito na sobrang bossy. Tapos pinapagalitan niya yung janitor na si Mang Bong dito kasi di daw mabasa yung pinapotocopy niya. Gusto mo bang ituro ko sa'yo kung paano? Ganito oh. Sinubsob niya yung mukha ng janitor sa scanner para lang mag-prove ng point kung gaano kadali mag-photocopy. Dinidisrespect siya sa lahat ng tao dyan. Tapos tinanggalan pa siya ng trabaho. Nagmamakaawa yung matanda. Ako lang inaasahan ng pamilya ko. Mas mabuti na mamatay na lang ako kaysa mawala ng trabaho. Get out of my face! Nainis ako dito kasi bakit sa janitor mo pinapagawa yung hindi niya naman trabaho? Trabaho niya maglinis. Ngayon habang nandiyan siya sa CR may naglusot sa pinto ng mga litrato ni Mang Bong. Nung binuksan niya yung pinto nakita niyang automatic na nagpiprint yung mukha ni Mang Bong pero yung itsura niya dun mas nagiging uncanny yung parang ganto or ganto. Kaya nag-crash out yung boss. Ginulat siya ng mga mukha ni Mang Bong kahit saan siya pumunta sinusundan siya ng litrato. Nung tumatakas na yung boss pinakita dito na pinaprank lang pala siya ng mga trabahante kanina. Pero si Mang Bong hindi pala siya kasali dun. Umiiyak lang siya sa rooftop sa kalagitnaan ng ulan. Tas sobrang lungkot niya, nag-decide siya na tumalon and nakita nung isang katrabaho niya na bumagsak siya sa sahig. Tinawagan niya yung tropa niya nagpa-prank. Pinarinig ng boss niya kaya nahuli siya. Nung paalis na sa elevator, nakita niya dun si Mang Bong. Nung sinagot niya yung tawag, nalaman niya na patay na pala siya. Kaya na-stuck yung boss tsaka si Mang Bong dun sa elevator. Kaya nung pagbaba, nabaliw na din siya. You're fired. You're fired. At ngayon, sa main event natin, yung puso.
So may magjowa dito sa horror house. Sinubukan nilang umalis pero nagulat sila kay Pokwang. Pero binugbog siya kasi natanggal yung angas ng lalaki sa harap ng Ea Cakes niya. Tapos tinulungan siya ng knight in shining armor niya dito si Sanjo. Kaso sa ginawa niyang self-defense, nakaltasan pa sila ng sahod. So si Pokwang dito merong crush tapos gusto rin niyang makrush back. He loves me? He loves me not. Kaso yung crush niya may jowa na. Sinabihan siya ng best friend niya na si Empoy na maghanap na lang siya ng iba kasi yung crush niya tsaka yung jowa nun parehas maganda yung itsura. Buti na lang andyan yung tiyahin niya na si Madam Osang. Gumawa sila ng ritual dito, pinaupo siya sa planggana, pinaliguan ng tubig tapos gumawa ng gayuma gamit yung dugo niya. Sinabi ng tiyahin niya, isang patak, magka-crush siya sa'yo. Crush lang? Hina naman. 2 patak, pag-ibig. Kung ibuhos ko kaya to lahat, mababaliw siya sa'yo. So ngayon ikakasal na yung crush niya, sakto may inumang naganap. Ginamit niya na yung chance para patakan yung inumi ng gayuma. Pero hindi lang siya pumatak ng isa, hindi lang din 2, buong bote. Muntik pa niyang di mainom dahil lang doon sa jowa pero nung nainom na, congratulations, mapapasakin ka na. Tapos ngayon nung sa oras ng trabaho may misteryosong lalaki na pumasok na may kutsilyo. Si Sanjo naman biglang hinanap na si Pokwang, tumatalab na yung gayuma. Kaso bigla siyang sinaksak sa dibdib nung lalaki pala na natanggalan ng angas kanina. After ng shift nila nagtataka si Pokwang bakit wala pa rin siya. Hinanap ngayon ng jowa, andun pa pala sa horror house. Pero ang hanap niya ngayon ay si Pokwang kaya nagagalit yung jowa niya. Di niya alam na isa na palang zombie na obsessed kaya ending napatay siya gamit isang kamay. Tapos yung tiyahin naman hindi in-expect yung magiging ganyan yung sitwasyon. Ayaw niya sabihin kung nasan si Pokwang kaya pati siya natigok din. Hindi yun alam ni Pokwang, ang alam niya lang gumagana na yung gayuma. Nagmuwa-muwa time sila. Sabik na ako sa'yo. Wala bang I love you? Wala. Tapos nung hinubad niya na yung damit, nakita niya yung marka ng mga saksak. Tapos walang reaction nung nasunog yung kamay niya sa kandila. Natakot na siya, lalo nung nakita niya yung tiyahin niya na wala ng buhay. So naghabulan sila, humingi ng tulong hanggang sa makita siya ng bestie niya. Sinubukan din pigilan yung zombie pero binaliktad lang yung ulo niya. So naghabulan na naman sila pero ngayon sa damuhan hanggang sa nahulog si Pokwang sa malaking butas. Sinubukan siyang tulungan ng 3 lalaki pero pinatay din sila ng obsessive na zombie. Mag-break na tayo! Hindi pwede, magsama tayo. Sinubukan niyang makaakyat hanggang sa mapaandar niya yung likod ng truck na nagbibitbit ng lupa hanggang sa nalibing niya yung zombie. Finally, natapos na, joke lang, gumalaw bigla yung kamay kaya pinagsasaksak niya na naman ng pala hanggang sa hindi na gumalaw. Kaya finally, natapos na, joke lang, gumalaw ulit. Kaya parang inatake yata siya sa puso dito tapos dinakot yung kamay niya. And ayun, sa ending scene dito ko na-realize yung kamay dito ay yung kalaban sa pinakaunang scene. Tapos yung bangkay dito si Pokwang pala. Galing! Salamat sa panonood. Ito na yung mga masisipag ko na viewers na naguhugas ng pinggan. Kung gusto mo ma-feature, lagay ka ng camera sa lababo, hugas ka ng pinggan tapos i-post mo dito sa Facebook page ko. Yun lang. Salamat sa 100k followers dito sa Facebook. May Kusheko out.